Nabalitaan niyo na ba? Kumikilos na itong petisyon na i-disbar itong si Harry Roque. Marami rin itong kasalanan eh. Itong si Harry Roque, mukhang marami rin itong kailangan ipaliwanag eh. Bukod sa mga kaso sa kanya, kaso sa kanya ni Trillanes, yung ginagawang investigasyon ng PAOK patungkol sa kanyang involvement dyan sa Pogo, yung pagpapaupa niya sa isang pugante ng China, dyan mismo sa bahay niya sa Tuba Benguet. Mukhang marami-rami ka coffee itong mga kinakailangan ipaliwanag itong si Harry Roque. At ngayon, umiingay na itong petisyon na i-disbar. Siyempre, magagalit sila. Ba't yung i-disbar si Harry Roque? Magagalit sila. Kasalanan na naman ni PBBM yan. Bakit na naman pinag-iinitan si Harry Roque? Bakit i-disbar niya si Harry Roque? Nako, yan na naman panigurado. Ang bato nila yan sa gobyerno. Bakit pinag-iinitan si Harry Roque? Tanungin ninyo yung sarili niya, yung mga DDS na nakikinig sa atin ngayon. Tanungin niyo sarili ninyo kung paano bastusin ni Harry Roque ang gobyerno. I-monitor niyo yung kanyang Facebook page, yung kanyang account. Sobrang pambabastos yung ginagawa niya sa gobyernong ito. Kay PBBM, kay First Lady, at sa iba pa pong mga opisyales ng ating gobyerno. Ayan o, abogadong. Ayos ah. Headline ng Politico.com, abogadong. Online petition to disbar Harry Roque. Launch. Uy, naku. Sasabihin niya, expected ko na yan, blah, 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 blah. Sige, pagtanggol mo yung sarili mo. Ganyan naman yan eh. O yan, online petition pa lang yan, ka-coffee. Hindi pa yan umuusad. Pero may alam ako, may narinig ako na pinauusad na nila yan sa proper forum no, ng impeachment. Ito, kasabay lang yan eh. Kumbaga simultaneously, merong online petition at merong ongoing na pinaplanong i-disbar yan si Harry Roque. An online petition has been launched calling on the Supreme Court to disbar a former presidential spokesperson Harry Roque for allegedly conducting himself in a manner unbecoming of an abogado. Yung mga ginagawa daw po, hindi pang abogado. Mukha naman, sa unang tingin, ganyan talaga ginagawa niya. The petition started by one Tom Babauta on the website change.org has garnered 888 signatures as of opposing time Sunday evening, August 11. In seeking Roque's disbarment, Babauta also accused former President Rodrigo Duterte's erstwhile spokesperson of pandering fake news and his alleged involvement in illegal gambling and harboring a wanted fugitive. Ayan, sa fake news pa lang eh. Napakadaming fake news ni Harry Roque. Bakit natin alam yan? Nakamonitor tayo sa kanya eh. Totoo, minomonitor natin yan kasi hindi pwedeng hindi i-call out yung mga mali niya. Yung pagpapakalat niya lang ng video eh. Yung pulburon video na yan eh, halatang fake yan eh. Para ipakalat pa rin siya. Yung mga reference niya, siya, Maharlika. Mga fake yung pinanggagalingan. Diba? Dati kang presidential spokesperson, mataas dapat ang expectation sa'yo. Mataas ang pagtingin sa'yo, pero yung ginagawa mo, hindi tama yan ha. Roque was recently linked to the operation of Lucky South 99, isa pong illegal Pogo o Philippine offshore gaming operator dyan po sa Porac, Pampanga. He has denied being the company's legal counsel. The former presidential spokesperson also disputed allegations that he is the owner of a house in Benguet where two foreign nationals supposedly working with a Pogo were arrested last July. Pwede mo siya mag-deny na kung ano-ano. Pero kung papakinggan mo ka-coffee pag nag-hearing, no? Hearing dyan sa Kongreso. Kala mo, ang linis-linis talaga magsalita. Wala akong kinalaman dyan, etc. etc. Pero naku pagtataka. Diba? Sa dinami-dami ng bahay sa Pilipinas, sa dinami-dami ng bahay sa Luzon, sa Metro Manila lang, sige, ka-coffee. Paano napunta sa Tuba Benguet? Yung pugante na yan ng China. Magkano ang binabayad sa kanya dyan? Diba? Sa dinami-dami, bakit dun ka? Bakit dun nagtatago sa bahay mo? At ano yung kaugnayan niya kay Sandra Ong, etc. 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 Nasa immigration lockout na rin yan eh. Yan sa pinagkagagawa nito ni Harry Roque. O dalawa na sila ng best friend niya. O si Inday, kumakaway ang impeachment. Itong si Harry Roque, kumakaway ang disbarment. Imagine mo ha, pinagmamalaki mo, ang galing-galing mong abogado, di ba? International lawyer ka, nagtuturo ka sa UP for almost 30 years na in practice, no, bilang isang abogado. Kung napakinggan ninyo yung mga argumento ni Congresswoman Luistro, napanood nyo ba yan? Sa hearing dyan sa House of Representatives, di ba? Magaling yung abogada eh, yung babae eh. Ikaw, tanong mo yung kung paano niya hinuli si Harry Roque. Sige, pakilala mo sarili mo. Ano yung credentials mo?
Diba? Ganyan daw, may experience sa ganyan, ganitong organizations, etc. Sabi sa kanya, ang ganda ng credentials mo, ng legal credentials mo, pero hindi mo masaway si Digong na mali na yung ginawa niya doon sa pag-i-issue niya ng executive order na mag-aalaw dito sa Pogo. Eh malinaw na may batas tayo na bawal eh. Hindi ka pwede magdagdag ng mga nakaspecify doon sa batas na lumikha sa PAGCOR. Di ba? Napahiya siya doon kay Congresswoman Luistro sa babae. Di ba? Kahit mali na yung ginagawa ni Digong, sabi niya hindi niya i-correct yan. Unless tanungin siyang i-correct siya. Unless humingi ng kanyang payo. Diba? Kung miyembro ka ng gabinete, trusted ka, isa ka sa pinagkakatiwalaan ni Digong eh. Kapag nag-issue ng executive order, matalino ka eh, di ba? Magaling kang abogado, pwede ka naman magsabi. Kahit hindi mo sabihin directly kay Digong, sabihin mo sa mga taong nakadikit sa kanya o sa legal office niya. Diba? Huwag ka nang gumawa ng position paper kasi mas magiging formal yan. Kahit bulong lang, friendly whisper lang, teka, mukhang problematic ito i-check nyo yung ganyan kasi alam ko yan, ganyan, dahil abogado ako, etc. etc. Pwede sabihin niya kay Senator Bongo, Senator, may napansin ako doon sa bagong EO, mukhang mapapahamak tayo dyan, mapupulaan tayo dyan, etc. 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 Diba? Ang problema hindi, hinayaan niya lang na magkamali si Digong. Anong nangyari? Sino mo napahamak ang Pilipinas dahil sa mga pogo-pogo. Not to mention pa yung affiliation niya sa China. Yung pagtatanggol niya sa pang-api ng China at pag-agaw sa teritoryo ng Pilipinas diyan sa West Philippines. Napakaraming problema na kinakailangan ipaliwanag dito si Harry Roque. Jim Florento, good evening ka-coffee. Pa-shoutout, happy viewing po sa inyo. Lori Mamawag, wala nang naitutulong, isa pa sila, pabigat sa bansa. Actually, kasi hindi nabigyan ng posisyon ng mga yan. Kaya nagagaganyan yan eh, kasi hindi nabigyan ng posisyon. Isa si Harry Roque dyan, hindi nabigyan ng posisyon yan. Simple Talk is vlog. Oy, ka-coffee, kape muna tayo ha. Morning dito. Yan, good morning po sa inyo. Sige, kuha na po kayo ng kape, ka-coffee. At maganda-ganda yung ating talakayan pag may iniinom na kape ha. Claire Elizabeth, she didn't use her husband's surname. She drags her surname for her clout. Kasi di siya mananalo. Siyempre, malaking factor din yung Duterte. Gagamitin niya rin yung pangalan ng Duterte, no? Kasi may pangalan na, to be honest, may pangalan ng Duterte, di ba? Isa election, kung karap yung gagamitin mo, di ba? Wala namang tunog yan. Diba? Kung matalo pa siya dyan. Go for Harry Mau disbarment, sabi ni Ma'am Cecilia Peña. Naku, magdidiwang ang Pilipinas once na ma-disbar yan. Abogado rin naman si Duterte, kaya lang, baka tanim-tanim lang ang alam niya, sabi ni Amen Delphine. For the sake of the title lang naman niya, ka-copy. Yun lang naman niya. Siyempre, pagtanggol niya yung sarili niya sa impeachment. Definitely, hindi lulusot yan. Yan, TNGA, maging presidente, aray ko, ayoko sa lutang na presidente, Jelly Garcia. Yun yung mga komento ng mga netizens. Paano na lang kung naging presidente itong si Inday? Sige, push kayo ng push ng impeachment yan. Paano kung naging presidente na yan? No comment. Sa usapin lang ng West Philippine Sea, crucial yan sa Pilipinas eh. Diba? Security natin, pinag-uusapan natin dito, soberanya ng Pilipinas, pero ang sagot niya, no comment. Paano ngayon yan? Diba? Kung siya na ang presidente, lagi tayo no comment dyan. Ako, mahirap-hirap na yan. Ma'am Malu Mingote, good evening ka-coffee. Impeach na mga Duterte para matahimik na. Mas lalong mag-iingay yan ka-coffee. Narinig ko nga rin yan. May bayan sali ka-coffee, may fake news na naman, Harry Mau, may malubang sakit daw si PBBM, sabi ni Ma'am Baybayan Sali. I-issue na nila yan, ka-coffee, kung inyong matatandaan na yung bago mag-SONA, may naaspatan silang chopper ba yon sa isang ospital, yan, ini-issue nila si PBBM. Lantaran naman ng fake news yan eh. Hugad ng fake news yan si Harry Roque, puro kasi nangalingan pinapalabas yan eh. Expected na natin yan. Annalyn Domingo, hello ka-coffee, watching from Spain. Happy viewing po sa inyo. Kay Minerva Eva Stork, good evening ka-coffee. Kay Nigel Garzon, Roque Edismar, sigaw ng mga Pilipino. Malapit na ka-coffee. Marami-raming hearing pa yan. Sumingit lang itong budget season pero marami-raming pang hearing yung lalabas dyan. Anyway, ka-coffee, sige, komento ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow sa Facebook. Kung nasa YouTube, please lagay lang dyan ka-coffee dyan sa ating, kung nasa YouTube kayo, no, i-click nyo lang po ka-coffee, subscribe, at i-like nyo lang ka-coffee itong video na to or yung notification icon, click nyo na rin po para updated kayo sa ating bagong topic.
Kuha na po ng kape, pupunta tayo sa ating next topic.